Hi guys, welcome in this channel. This reading is for Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Because of your insecurities, Earth signs, meron kang insecurities or hindi ka ganun ka believe sa sarili mo. Kung kaya hindi kayo magkasama ng person mo hiwalay kayo, or you're in separation right now, or you're still in separation right now ng person mo. Sino ba itong person na you're in separation right now sa Lovers card in reverse? Queen of Swords, Libra, Gemini, Aquarius energy, Temperance, nahihil to ngayon. Relax, kalmado. My self-love, my self-worth. That's your person's energy. And this is you. Nagre-recover na sa pwedeng sakit. Or ready ka na for a new beginning. Nakalabas ka na sa madilim na tanan. Yun nga lang kay may insecurities kaya. O parang nagra-rush ka din na may gagawin. Nagmamadali na may gagawin na. Yung parang hindi ka makontrol. Hindi ka mapigilan. Naging impatient. Hindi ka kasi balanced right now. More information about you, Earth sign. You're not connected sa intuition mo, or pwedeng block yung intuition mo yun. Kung meron ka collaborate na spirits, you're not connected or walang collaboration sa inyo ng spirits right now. That's why hindi nagsasucceed yung kung anong ginagawa mo. Ano ba ginagawa mo? Para bumuo ka ng masayang pamilya, makabuo ka na ng family mo, na contented ka, fulfilled ka with the spirits. Meron kang ka-collaborate na spirits, but you're not connected, or parang walang cooperation, walang teamwork sa inyo ng spirits. Ano yan yung spirits na yan na collaborate mo dati? Good spirits. Good spirits daw yan. Eight of Wands and Four of Swords. Gusto mo kasi mag-send ng message o mag-travel para makarecover ka na, para ma-relax ka na, ma-relax sa isipan mo. You want a new beginning sa inyo ng person na to na hiwalay kayo ngayon. Si Queen of Swords ang energy niya. Anong feeling sa'yo ni Queen of Swords?
Dinidesire niya magkaroon ng new beginning sa inyo. Ni Queen of Swords, someone na logical and may boundary siya. Feeling niya magtagumpay na talaga na magkaroon ng new beginning sa inyo, na surpassan niyo yung mga challenges and obstacles. At feeling niya wala na magsasucceed na deceit or mga schemes, tricks ng iba. Pwede din na he or she feels sorry. Pero with the Strength in reverse and the Seven of Swords in reverse, feeling niya mahina na yung mga gumagawa ng deceit, hindi na sila malakas. O kaya mag-umpisa na magsasucceed na magkaroon ng beginning sa inyo. So interested naman tong person na ito, si Queen of Swords, na magkaroon ng new beginning sa inyo, new cycle. So see, kasi gusto niyang lumayo. May gusto siyang layuan, iwasan, place or person or situation para makapaghila, para tahimik na isipan niya. Para ma-relax na isipan niya. At para maging determined na siya sa buhay. So, parang ikaw yung inspiration niya. Parang tingin niya maging inspired siya, maging active na abutin yung mga goals siya sa buhay niya. Pag nagkaroon ng new beginning sa inyo, o relationship, babalik yung pagiging determined niya sa mga goals niya. At maging goal-driven siya. I-pursue yung mga goals niya. Pagkasama ka niya o pag nagkabalikan kayong dalawa kasi past person mo. Hindi kasi siya stable or secured or feeling confident dahil sa wala ka siguro sa buhay niya simula nung naghiwalay kayo. Actually, inaantay niyo mag-reach out kayo. Yung magkaroon ng communication sa inyo na hindi na ma-stuck yung connection niyo, hindi ka na ma-stuck, hindi ka na ma-trap in fear, ma-stuck in fear, hindi ka na ma-control ng takot or manipulations na mga deceitful na yan. At lalayo ka na o tatalikod ka na sa siguro sa mga gumagawa ng deceit sa'yo. Dito sa Queen of Cups na yan. Yung Queen of Cups na to, emotional, caring, loving, affectionate, third party.
and defensive. Third party sa side yan. Defensive and committed saan? Committed yan siya sa pagre-ritual. Si Queen of Cups, committed siya sa paggawa ng black magic. Yan, gumagawa siya ng black magic si Queen of Cups. Pagka nagtagumpay yung kanyang mga witchcraft, black magic, tuwing nagtatagumpay siya, para bang nagsiselebrate to, maaaring nakapag-inuman sa mga friends niya. Ganyan ang gawain ng mga toxic ng mga evil Six of Pentacles. Inaatake kanya ng witchcraft si Queen of Cups ang gumagawa ritual black magic para hindi ka mag-invest dito sa gusto mong person na magkaroon ng new beginning sa inyo, kasi no reason ninenervyo siya, kinakabahan siya na umaasa ka pa rin na magkabalikan kayo. Siguro siya napahiwalay sa inyong dalawa, si Queen of Cups na yan. Alagad ng Diablo yan. Bakit ko nasabi? Ritual of black magic ginagawa niya. May alagad ba ng Diyos? May sasayad ba ng Diyos na gumagawa ng black magic? Pinapapatay ngayon ng gadi. Yung mga witches, wizards, warlocks, diba? Mangkukulam, magbabarang. Anong klase to si Queen of Cups? Mangkukulam. Mangkukulam siya. Mangkukulam. At mukhang there's union. Union na nangyari. Kasunduan, union, partnership sa kanila ni Satanas, sa inyong dalawa. Hindi, there's partnership sa kanila ng demon. Upright ba to? Baka demon. Demon nga, kasi nga magkukulam siya. Diba? May partnership sa kanila ng demon, si Queen of Cups at demon, kasi mangkukulam yan alangan sa Diyos yan. Common sense na lang ba? Hindi yan sila ipapatay ng God, hindi yan utos ang God. At nasa Bible yan Exodus 22:18, tignan nyo. Hindi yan mag-utos ang God na patayin ang mga mangkukulam at mambabarang, ang mga witches, wizards, warlocks, evil magician, kung sila ay servant ng God o kaya ay sa side ng God. Kaya sila pinapapatay ng God kasi kampun sila ng kadiliman. Alagad na sila ng Diablo. Hindi lang yan kasi kasalanan yung ginagawa nila. They're serving the devil and the devil's kingdom. At namiminsala sila. At they're carrying missions from the devil's kingdom, from the devil. Kaya sila pinapapatay ng God. Yung ginawa niya para mapagana niya yung kulam niya, nagbinta ng kaluluwa niya, si Queen of Cups. Nagbinta ng kaluluwa niya. Ang lakas ng loob nila magbinta, magsanla ng kaluluwa niya. Yung mga ganun. Parang, parang mga psychopath na no return. Manto sa no return. Yung ganun.
Anong nag-udyok dyan kay Queen of Cups na magbenta ng kaluluwa niyo sa devil? So, may partner yan na na demonyo. Si Queen of Cups, partner na katandem niya, na demonyo. Kasi nga, yun na yung binigay sa kanya o sinend sa kanya ni Satanas na mag-fulfill ng wishes ni Queen of Cups, yung demon na yun. At yun ang mga nasusumunan niya. Yung sinend ni Satanas na demons. Nagagamit niya yun sa mga ritual niya para makapag-summon siya sa kung sino may sinusumunan niya. Ano udyok dyan kay Queen of Cups na yan? Bakit nagbintay ng kaluluwa niya? Gusto niya ng kapangyarihan. Gusto niya mangontrol. Gusto niya mang-manipulate. Gumawa ng tricks, manipulation, manipulate ng buhay, isip, energy ng ibang tao. Gusto niya ng kapangyarihan. For clarification with the magician, gusto niya ng kapangyarihan. Gusto niya ng power para makapang-atake siya. Diba? Sino sisihin nila na may impyerno na sila sa kabilang buhay? Iba. Ako? Anong kinalaman ko yan? Kung sinasabi ko may impyerno, yung kaluluwa nila, kagagawa nila eh. Sabihin ko ba may impyerno sila kung sinabi sa Bible na masave sila, na hindi sila may impyerno sa ginagawa nila. Kung sinasabi ko lang kung ano yung katotohanan. Diba? May warning naman ng God. Ang mga nagpa-practice ng witchcraft and sorcery, tapon niya sa lake of fire na may sulfur daw ang kaluluwa ng mga tao na yan. Na nagpa-practice ng witchcraft and sorcery. At isa pa, pinapapatay ng God yung mga yan sa Exodus 22:18. Ang mga mangkukulam na yan, mangbabarang, mangkukulam, ang pagtawag nyo dyan. Sorcerer. Gusto ng power. Power and control. Gusto niya powerful siya. Bakit gusto niya powerful siya? Dahil narcissistic siya? Hindi. Dahil mayabang siya? Hindi. Dahil gusto niya mangontrol. Upright ba to? Yeah, gusto niya mangontrol. Di ba, mangontrol siya. Ano pang reason kung bakit gusto niya ng power, kaya bininta niya yung kaluluwa niya? Dahil, tingnan natin, gusto niya talaga mangontrol. At gusto niyang magkaroon ng partnership. Kasi mangontrol. Yung pajaglingin yung tao, mangontrol. Limitahan, mang-limit siya sa mga ginagawa niya sa mga biktima niya. Mangontrol siya, mang-limit, ganyan. And gusto niya what's with the Two of Cups here? Para siyang piliin. Para hindi na siya maging sad. Maging contented siya sa buhay niya. Para siyang piliin mo. Para siyang piliin mo. Kaya binta siya ng kaluluwa niya. Wawa ba? Baka maawa ka. Dahil sa gusto mong piliin mo siya. Lamang, ginagayuma ka niyan. Sinusumunan rin ng devil. Alam, yung demonyo o devil. Actually, yung mga nagsusumo ng devil nila, dalasan na kumikilos dyan. Nagsusumo siya. Mga galamay ng devil, hindi talaga yung devil. Hindi mag-aksay ng panahon ng devil.
mga ano lang, mga ganung bagay. Mag-utos lang yan ng ano, mga galamay niya. Like demon, mga ganyan. O mga low ranking angels. Para yun ay mag-fulfill ang kanilang mga wishes ng mga tao na nagbinta ng kanilang kaluluwa. Para siguro may pagmalaki niya, makapangyarihan siya, no? May power siya. Kasi nakapagsumo siya ng devil, pero kapalit kaluluwa niya. Si Queen of Cups. Naawa ka ba kay Queen of Cups? May awa ka ba siya? Awa ka ba siya? Tingnan natin. Ay, hindi. Hindi ka naawa sa kanya. Nainis ka ba dyan kay Queen of Cups? Baka nainis ka? Hindi ka naman nainis. Siguro balance lang. Magaan ba ang loob mo siya kay Queen of Cups? Magaan ang loob mo sa kanya. Nagayuma ka niyan. Yan ang indication. Magaan ang loob mo sa kanya. Hindi lang gayuma. May mga pagsumon pa yan. Ginagawa. Magaan ang loob mo sa kanya. Alam mo ba na yan ay mangkukulam si Queen of Cups? Kaya natin na hindi mo alam. Hindi niya naman kasi sabihin yan. Yung mga ganyan. Kasi sa kadiliman yan sila. Very ano yan sila. Secretive sa mga ginagawa nilang ganyan. Nahiya din yan sila. Na sila ikampon o alagad ng kadiliman. Baka sabi lang mo magtaka ka, ay hala, bakit na impyerno to? Parang ang bait-bait nito eh. Hindi mo alam, ahas pala sa loob niya. Ahas na nagkukunwaring tupa. Ganun. Demonyo na nagkukunwaring anghel. Ganyan yung mga witches. Panay pa simbayan mo yun eh. Based sa mga expert panood kayo ng mga nag-reveal ng mga witches na malagad ng kadiliman kung ano sila. And then bakit yung isang gusto mong magkaroon ng yung beginning kayo ginagayuma ka ng witch na yan ang kukulam. Maganda ang loob mo dyan eh. The moon. Dahil para bang malalim yung isa. Si Queen of Swords. May mga gusto kang malaman kay Queen of Swords. Parang mysterious. What's with the moon here? Hindi mo sinda ng kapangyarihan mo si Queen of Swords. Hindi mabuhusan na negativity si Queen of Swords. Hindi, mayroong ano dito eh. Hindi mo bigyan ng negativity si Queen of Swords. Hindi mo siya mabigyan ng negativity. Hindi na-unite sa kanya ang negativity mo. Pareho kayo ni Queen of Cups. So, ibig sabihin, magkukulam ka din. Hindi. Ano ka? Paano ka nakapag-send? May ginagawa spiritual? Wala. Psychic attack yung ginagawa mo kay Queen of Swords. Psychic attack. Yung nafo-focus yung isipan mo. Nafo-focus ka ng tuloy-tuloy. Psychic attack.
Talagang nag-effort ka. Kasi parang nahiwagaan ka sa kanya. Hindi. Para bang madami kang gusto malaman sa kanya. Bakit hindi siya na nabibigyan mo ng energy mo or negativity mo. Hindi. Dahil naintriga ka. May mga gusto kang malaman. Dahil hindi mo siya nabibigyan ng negativity mo. Ayun. Naintriga ako. Parang andun yung naintriga ka, no? Sa tao na yun, bakit hindi siya natatablan or hindi na-unite sa kanya yung negativity mo, yung ginagawa mo pa sa psychic attack. Yan. Kaya mo na yan si Queen of Swords. Maglagay na ng boundary Gusto niya ng peaceful na buhay. And, nagihil na nga ito yun. Pero kung yan ang gusto mo na magawa mo, ano magawa ni Queen of Cups? Di mangkuku. Mangkukulam. Mangkukulam. Ano gusto sabihin sa ni mangkukulam? Queen of Cups na yan. Gusto niyang mapangasawa ka. Gusto niya maging asawa mo. Gusto niya maging asawa ka. Gusto niya maging asawa mo. Kaya, yan, nabinta siya ng kaluluwa niya. I'm going rain. So, bakit nga ba hindi mo nabibigyan ng negativity mo si mamaya na nga. Ito mo na-explain ko. O gusto niyang mawala na yung stagnancy, yung hindi naman stagnant yung connection nyo. Yung sa inyo, ni Queen of Cups, yun ang gusto niya sabihin sa'yo. Gusto niya magkaroon ng new beginning sa inyo. Hindi mangkukulam. Yan. Si Queen of Cups mangkukulam, alagad ng dilim. Kampo ni Satanas. Ano po ba ang tawag niyo dyan? Servant ni Satanas. Ma-consider na ba apprentice ni Satanas yan si Queen of Cups? Oh, apprentice ni Satanas. Sino mga apprentice ni Satanas? Siyempre, because they're liar and very manipulative at nagmamasteral yan sila, tinuturuan din yan sila na alam niyo kung ano yung tinuturo sa kanila ng mga fallen angel at mga demonyo na the Devil's Kingdom, mamanipulate, maninlang, paano man raidor, paano maging magaling na sinungaling, para maging compulsive liar sila, mangontrol, mag-deceive ng mga tao. Yan. Kagaya ni Satanas. Ano ba Satanas? Manipulative, liar, di ba? Deceitful, cunning. So, yan naman tinuturo sa kanila. Yung mga strategy ni Satanas. Strategy ng the Devil's Kingdom. Pinamaster nila yan. Mamasteral nga eh. Ang mga apprentice sa Satanas eh. So, ayan o. Gusto niyo ng new beginning sa inyo. Gusto ka niyang maging partner. Gusto ka niyang mapangasawa.
Paano yan pag sa kabilang buhay? Pag-asawa mo yan. Kasi may impyerno na yan, nabinta ng kaluluwa yan. Magkukulang pati yan. Nagsiserve kay Satanas yan. Ano yan sa kabilang buhay? Pag yan ang nakatuluyan mo, no? Paano kaya yun? Pag na-impyerno siya, pwede ka nga madamay ng impyerno din. Willing ka bang samahan siya sa impyerno? Si Queen of Cups? Hindi. Mag-ano ang loob mo sa kanya. Dahil sa witchcraft niya yan. Natural. Nagagawa niya mangulam eh. Magbinta ng kaluluwa niyan pa kaya magkayuma sa'yo. At magsumon para manipulahin ka. Magsumon ng demonyo at diablo para manipulahin ka. Kontrolin ka. Ang isip at emosyon mo. Ay, nako. So, ano nga bang reason? At ako'y na-intriga din dito sa reading na ito. Ano nga bang reason kung bakit hindi mo mabigay ang negativity mo kay Queen of Swords? Number one, ano dyan, kasi nakapaglagay siya ng boundary. No, hindi mo siya ma-intrude ang kanyang energy. No? Ano pa nga ba ang reason kung bakit? Kasi kinat off ka na niya sa buhay niya. Kung ikaw itong kinat off niya sa buhay niya. Pero mukhang may reading dito kanina. Kung gusto nyo bigyan niya sa inyo. Teka, dito ata yun eh. Sa reading na to eh. Oo. Maring nagkaroon na ng self-love, self-worth lang yan. Kaya pinag-source yung energy niya at nakapaglagay na siya ng boundary. No? Ganon. Yung sinabi ko about sa mangkukulam, hindi yan paninira. Katotohanan yan. Basahin sa Bible. Ang sila alagad ng diablo. Kita nyo na bintahan ng kaluluwa sa diablo eh. San lang sila ng kaluluwa. Nabibinta yan. Binta yan. At may itim na kapangyarihan yan. Yan ang goal niya. Magkaroon ng kapangyarihan. Kaso itim naman. Galing sa diablo. And, ano nga bang reason? Tingnan natin na. Kung anong reason, gamit ako ng isang deck. Bakit hindi mo masinda na negativity mo si Queen of Swords? Hindi mo siya matamaan. Hindi tumatama sa kanyang negativity mo. Para bang nakapiring yung mata mo na. Hindi siya na-shoot. Hindi siya na, parang katulad nitong, parang nakapiring ang mata mo na hindi tumatama nga sa kanya. Yung negativity mo. Kaya hindi na-unite sa kanya, di ba? Hindi pumapasok sa kanya negativity mo. Kasi, hindi mo nabubullseye. Dahil what? Anong meron kay Queen of Swords? Dahil siguro nakapaglagay ng boundary. May mga nawala dito kay Queen of Swords. Ano yung nawala kay Queen of Swords? May mga nawala sa kanya. May mga na-loss. Pagiging mahina. Pagiging soft ng shell niya. Queen of Swords ulit to. Kasi nakapaglagay na siya ng boundary. Nawala na yung pagiging weak niya. Mahina. Mahina na energetic field. For sure. Yung pagiging emotional niya. Naging na siya. Naging Queen of Swords yung energy niya. Napaglagay ng boundary. Kasi, ano pang dahilan? Bakit hindi na-unite kay Queen of Swords ang yung negativity at na-intriga kayo, no? Ano nga ba? Alamin natin.
Hindi na siya natatamaan, kaya hindi na siya nadidestroy, hindi na na-unite yung negativity sa kanya. Kita mo, negativity mo, nagtaka ka, na-intriga ka, bakit di na-unite sa kanya yung negativity mo? Kasi, nag-umpisa na to na maring protected niya si Queen of Swords, no? Kaya hindi na siya nadidestroy, hindi na tumatama sa kanya yung destruction, bumabalik sa sender yung mga negativity, hindi na tumatama sa kanya, hindi na na-unite sa kanya, bumabalik pa. May pagbabalik, bumabalik pa dun sa nag-set ng negativity. Kaya ba na-intriga ka kasi bumabalik sa negativity mo? Hindi. Kaya ba naramdaman mo bumabalik sa negativity mo? Hindi. Hindi mo naramdaman. Maring hindi bumabalik yung sa'yo. Pero may pagbabalik yun. Kasi pero pagka sininda mo ng negativity to si Queen of Swords, bumabalik pa talaga. Clarify ko lang to. Sa cinder yung negativity, tingnan natin ha. Bumabalik ko, di ba? Bumabalik daw. Ganun. Siguro nagtaka ko ano yung anting-anting niya. Tama ba? Nagtaka ko ano yung anting-anting niya. Anting-anting. Agimat, anting-anting. Meron ba agimat yan? Kung pabalik si Queen of Swords ng mga negativity? Wala. Protected lang yan. Pagka ganyan. Dahil maaaring dumating na sa tamang panahon para protected na siya sa mga ganyan. Dahil anumang reason bakit kahit wala agimat, wala anting-anting na sa panguntrayan si Queen of Swords sa or agimat or anting-anting sa negativity ba? Ano ba napoprotekta dyan kay Queen of Swords at bumabalik pa nun? Negativity cinder. God. See? God na napoprotekta dyan. Itong si Queen of Swords, sa God yan. Sa side ng Diyos yan. Hindi yan gumagawa ng witchcraft. Kaya nga sa God eh. Yan naman sa side ng God. Totoo na sa side ng God. Hindi yan gumagawa ng witchcraft si Queen of Swords, no? Hindi yan gumagawa. Kaya protected siya ng God eh. Pero hindi ibig sabihin na pag protected ng God ay walang mga challenges na pagdadaan. Matindi. Ang lalo pag may mission from God, may purpose of God. Madaming pagdaanan na matindi. Madaming mga pagdaanan na ang mga sa side ng God eh. Sa totoo lang. I-compare mo sa mga sumulunod ni Satanas, di ba? Karamihan ng sumulunod ni Satanas based sa Bible. Yung mga followers ni Satanas, di ba? Halos karangyaan, maganda ang ano ba yan? Mga fame, para bang suportado sila ng sanlibutan na to. Walang problema. Parang walang problema na parang puro saya buhay nila, no? Siguro ito si Queen of Cups na to puro saya ang buhay niyan, kaya alagad ng Diablo, follower ng Diablo, nabenta ng kaluluwa sa Diablo. Ano kahilingan sa Diablo, binibigyan ng Diablo yan. Ganun ang katotohanan dito sa mundo ito. Kaya magtaka yung iba. Bless siya nung buhay pa siya. Kagaya kay Lazaro, no? Nung buhay pa si Lazaro, parang hindi siya blessed, no? Kasi mahirap siya eh. Parang ang sama-sama niya na ganun ang kanyang kapalaran dito sa mundo. Pero nung namatay siya, doon nalaman na sa side pala siya ng Diyos. Dahil na-save siya.
At yung mayaman, akala ng marami ay blessed. Blessed ng God kasi mayaman eh. Ganda ng buhay. Sobrang buhay pala. Na impyerno siya. Hindi pala siya sa side ng Diyos. O, di ba? Kasi sa mundong ito, ang mga sinusuportahan ng sanlibutan o kaya ay gustong-gusto ng mga sanlibutan o nakukuha nila yung mga gusto nila, karamihan dyan, mga followers ng Satanas. Yun ang katotohanan. Yung tunay na mga may mission from God, dinideprive ng sanlibutan. Galit ang sanlibutan. Galit ang maraming tao sa mayan. Tingnan niyo sa akin. Pero ako, no? Tingnan niyo ako sa akin na ayaw ng mga tao ng mga ano ko dito eh. Ang daming galit sa akin. Alam ko yun. Pero sanay na ako eh. Kahit nung bata pa ako eh. Ayaw sa akin ng mga kaklase kong kapagkaibigan sa akin. Iwan ko kung bakit. Kasi kakaiba talaga ako. Kasi ayaw nila. Malinis naman ako noon. Ayaw nila. Siguro naberduhan sila sa akin. Iba kasi yung basta pero yung mga sa kapitbahay ko na okay naman kami, naglalaro kami, pero yung mga sa eskwelahan para bang basta ayaw nila. Pero meron naman ako mga pili lang, ilan lang, mga isa, dalawa close ko, pero hindi ganun ka yan, kwento ko lang na hindi madali kahit yung bata, kahit bata pa, yung mga may mga mission from God, ang mga pinagdadaanan talagang i-isolate ka or sanayin ka na independent ka based on my experience. Bakit ko nasabi na sa side ako ng God at may mission ako from God? Bautisman ba akong Jesus Christ? Sa panaginip ko, sa vision ko, kung wala akong mission from Jesus Christ, from God? Pakita ba sa vision ko, sa panaginip ko, ni Jesus Christ at ng God, kung ano ako, kung sino ako, kung saan ako galing? Kung hindi ako sa side ng Diyos. Sila yung nagpakita sa akin sa panaginip ko, sa vision ko, na hindi taong origin ko. Parang joke na, pero totoo yun. At madami pa. Hindi ko na kailangan kasi na isa-isahin pa. Kasi magmukha lang akong mayabang, pero yung pinakwento ko sa yung totoo. Madami akong nagagawa na masabi kong miracle. Pero hindi na din kailangan sabihin pa. Kasi hindi na din maniwala ang mga tao. Tsaka para saan pa? Diba? Para saan? So, yun ang mga patunay ko kung bakit nasabi ko na may mission ako at mismo Diyos na si Jesus Christ ang papakita yan sa panaginip ko. May maminsahe at yung God din mismo. Nung bata pa ako niyan, pinapanaginip na ako ng ganyan. At di ba nakwento ko sa inyo iba? Lagi yan sila napapakita. Yung God at Jesus Christ. Lagi yan.
Actually, hindi lang naman ako pinapakitaan nila. Yung mga tao na pinili ng God na binibigyan nila ng mission, ganun. Na napapakita yan sila sa panaginip at yun ang vision. May mensahe sila sa panaginip. Yun ang tinatawag ng vision. Kagaya ng mga prophet sa Bible, guys. Kaya yan. Sabi kong kasi sila mismo sa akin eh. Nagsabi sa akin eh. Sila mismo nag-reveal niya sa akin sa panaginip ko. Sa vision ko kung tawagin. Yan. And only God knows kung ano mga mangyayari. Siya lang nakakaalam. And God is in control. Siyang creator eh. Of everything. God is in control of everything. Well, let's proceed sa reading. Ito mangkukulam na to na si Queen of Cups. Pwede niyan sabihin sa iyo kasi sanayan sila magsinungaling ang mga evil, ang kampo ng kadiliman. Sabihin niya sa iyo maka-Diyos siya, baka sabihin pa sa iyo chosen one siya. Pero yan sabi lang yan. At magaling niya sila manipulate at magpaniwala ng tao. Magtaka kayo kung sino nagsasabi ng katotohanan, yan ang hindi paniniwalaan dito sa mundong to ng maraming tao. Kahit sa Bible, nakaano yan, ayaw ng maraming tao. Ayaw ng sanlibutan ng mga, kita niyo yung prophets, di ba? Ng mga taong nasa side ng Diyos. Ayaw nga nila ng katotohanan eh. Galit sila, hindi nila matanggap yung katotohanan from God. Kaya pagka alam nilang sa side ka ng Diyos, atakihin ka nila na malaga ni Satanas. Na mga witches, wizards, warlocks, pagtutulungan ka nila. Kasama nila Satanas. Ganon. Ganon. Yung mga alagad ni Satanas, pagyayabang nila yan. No? Hindi naman lahat na hindi inatake ng fallen angel ay alagad ng Satanas. Pero karamihan yan, no? Nangungulam sila ng babarang. No? Gumagawa ng witchcraft, black magic, mga kulang barang, ganun ang ginagawa nila. Black magic. Pero, pinagmamayabang nila na hindi daw sila matabla ng barang, kulam, ng witchcraft kasi pinoprotektan daw sila ng Diyos. Malakas ang pananampalataya nila, malakas ang kapit nila sa Diyos. Pero pangungulaw at mababarang ginagawa nila, black magic ha. O, diba? Kita nyo yung manipulation doon? Doon pa lang. At pinapalabas nila ng kakayanan nila mangulam galing na sa Diyos. Salungat sa Bible. Na nagbibinta nga sila na sa sanda ng kaluluan nila kay Satanas para lang mapagana nila makulaw at parang nila mga black magic nila, di ba? Tapos sabihin nila yung kapangyarihan nila yun ang pagkukwento nila sa mata galing daw sa Diyos. Kita niyo kung anong manipulation yan, kung gano'ng manipulative yung mga yan at kung gano'ng sinungaling yung mga yan.
Kung paano nila niloloko at inuuto yung kapwa nila. Nagsisinungaling sila ng harap-harapan. Nagagawa nila yun eh. Walang kapangyarihan na mga mangkukulat at mangbabarang o ng mga witches, wizards, warlocks, evil magicians na galing sa Diyos. Yan ay lahat galing sa kadiliman. Galing sa Diablo yan. Sa mga demonyo. Kaya sila hindi inatake ng mga demonyo kasi nga hindi nga yan number one, hindi sila threat. Then alagad nga sila ng Diablo. Hindi na kailangan silang atakihin ng Diablo kasi alagad nga sila ng Diablo. Hindi sila kailangan atakihin ng mga demonyo kasi alagad nga sila. Sila pa nga nagkikarry ng mission eh. Pwede mag-atakihan sila ng kapwa nila mangkukulam kung sino ang talo, pero sila nasa mangkukulam at mambabarang, para silang alagad ng dilim, maglabanan ng kanilang powers. Yun, patayan sila, pwedeng ganon. Pero kung sabihin mo na targetin ng Diablo, ng The Devil's Kingdom yung mga yan para atakihin, hindi. Kasi alagad na sila ng Diablo. Ba't makasaya pa ng parang ng Diablo mga atake sa kanila? Alagad nga sila eh. Sa Diablo na nga sila eh. Kampo na sila ng kadiliman eh. Common sense, ma'am. Yung may inatake ng Diablo, na talagang target ng mga Diablo, sa side ng Diyos yan. Yan. Lahat ng mga galamay niya, pang-utusan niya, atakihin niya itong ano na to. May mission from God. Gusto na pigilan yung mga plano ng God eh. Pagtulungan nyo, sabihin nyo ng Diablo. Kahit siya, basta threat, malaking threat sa kanya, ma-atake din yan. Ganun yan. Hindi yan magsasayang ang fallen angels ng bullet nila sa ordinaryong tao. Sa hindi, sa side ng Diyos. Sa walang mission from God. The more na malaki ang mission from God, the more na threat yan sa kanila. Kaya mga atake yan sila. Pagtulungan nila ng lahat ng kampo ng kadiliman. Yan ang katotohanan dyan. Yung maraming tao, alam nila yan. Kaso nagbubulag-bulagan sila sa katotohanan. Yung iba neutral lang yan. Yung alam na yung mga ganyan, aware sa mga ganyan, yan yung mga tao may mga discernment eh. You know? Gusto niyo yung reading, guys? Madami kayong matutunan dito. Madami kayong madidiscoveryhan. Madaming magpa-aware sa inyo. Kumbaga, mamulat kayo sa katotohanan. At madaming hindi na-reveal sa inyo na pwedeng i-reveal dito. Sino madami natutunan sa mga readings dito na naging aware sa mga deceit schemes, pahide na ginagawa ng mga kaaway. The more na na-reveal yung mga yan, yung mga sa The Devil's Kingdom at sa mga alagad nila, the more na nagagalit yung mga yan, nag-retaliate. Kasi the more na na-expose sila, kasi nare-reveal kung ano talaga sila, kung ano yung mga tricks nila, strategy, yung mga lies and deception nila, manipulations nila. Kaya, iritang-irita yan pagka in-expose sila. Pag na-reveal
ang lahat ng mga katrantaduhan at mga deceit nila at schemes. So, yan, protected siya ng God. Yun. Hanggang dito na lamang for Taurus, Virgo, Capricorn.